Nagbalik kusina at luto na nga, nagpunta ng dentista at nagpatuli. O diba, ang daming ginawa ngayong araw mga mi. Pero bago yan, ayan, pagkagising ko nga ay nagsalin na ako ng harina para makagawa ng puto. Tapos, doon naman sa kalan ay nag-steam na nga rin pala ako ng chicken cordon bleu para mamaya nga pagkatapos kong magputo ay maibalot ko na. Nasa 10 kilo nga pala ang kakasya dito sa aking lagayan ng harina mga mi. Itong sa aking mega box. Ayan, 10 kilos ang kakasya dyan. Sobrang nakakapanibago, no? Pagkatapos nating magpahinga ng maraming araw, ngayon ay balik kusina na kailangan nating gawin at mas talaga. Dahil dito tayo kumukuha ng ating pangbakasyon ulit. So, nagbalot na nga ako ng chicken cordon bleu at naglagay na nga ako ng mantika. Syempre, gamit pa rin natin ang Jolly Claro cooking oil. Sa lahat ng aking mga pagpiprito, pagigisayan po talaga yung gamit ko. Dahil sure na sure ako na malinis yung mantika na yan. Tapos, sa breadcrumbs ko naman, ang binabalot ko po sa aking chicken cordon bleu ay Good Life yung brand. Dahil yan talaga ang magiging pangpa-crispy at juicy ng ating cordon bleu. Kitang-kita naman sa itsura ng ating Shanghai mga mi, ang napaka-crispy. Tapos, syempre, gagawa na rin pala ako ng maha. Marami talaga nag-aabang sa luto serye ko, pero ito muna yung in-accept ko for today mga mi, para hindi tayo masyadong mapagod, mabigla kaagad yung katawan natin sa sobrang dami. O, diba? Abay, naisip ko nga magpapasukan na rin pala, no. News ko dyan, gagastos na naman tayo, kaya kailangan muna nating mag-ipon at magluto. Anyway, yung order pala ni Ma'am Rosel Jenny mga mi ay 8 AM yung delivery, kasama nga yung cordon bleu Shanghai at puto. Meron din pala akong pasobra doon na half puto at half maha na in-order din ni Ma'am Tin Villanueva. Tapos order naman ni Ma'am Eve mga mi ang small puto maha at palabok na 1 PM yung deliver. O, diba, hindi lang tayo nanay na naghahanap buhay. Syempre, nanay din tayo na laging nasa anak natin kapag kailangan. Kaya naman, edo't nagpunta nga kami ng dentista. Habang wala pang ang pasok, ay papatignan ko na ulit yung ngipin ni ate kung pwede pa talaga siyang ipasta dahil nabubulok na talaga o natanggal yung pasta nung nakaraan na pinapasta ko nakaraang taon, natanggal po siya. Tapos kailangan nang ipa-cleaning yung ngipin. Pero hindi na daw pwedeng ipasta at kailangan nang bunutin. Yung kay kuya naman mga ngipin ay wala masyadong kailangan i-cleaning dahil sobrang linis ng ngipin niya. Tapos ito nagdaan kami sa Walter Mart. First time kong makapasok sa Walter Mart. Ang ganda pala dito, no. Tapos ang dami ring mga tindahan at yung kanilang hagdanan ay walang hakbangan, dire-diretso. Ito ngayon nakikita ko sa mga vlog mga mi na kapag nagpunta ka daw ng Walter Mart, meron mga ganitong nakapalanggana, tapos napakamura, tapos meron din sila mga tinapay. Sakto dito na ako bibili. At nagmamadali na nga kaming umuwi dahil kinahaponan 1 PM ay pupunta naman kami ng ospital dahil ito nga yung schedule ng tuli ni kuya. Oo, magbibinata na po siya. Hindi na nga namin naabutan yung libreng tuli dito sa amin mga mi dahil pagdating namin ay tapos na dahil nga galing nga sa bakasyon. Kaya naman dito ko na lamang siya pinatuli para sure talaga na safe. So last year lagi siyang tinatanggihan sa mga center dahil hindi pa tagpos. Pero ngayon, parang tagpos na siya dahil 12 years old at na. At ayan, natuli na rin sa wakas. Heart and share mga mi. God bless.